Pinagre-resign ng mga Pilipinong nasa Europa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para kay Vice President Sara Duterte. Malinaw ang dahilan sa likod ng panawagang ito. Hindi ipinapakita ni Marcos Jr. sa taong bayan na kaya niyang mamuno at mag-isip ng maayos para sa bansa. Si Anton Cero magbabalita. Matapang ang naging banat ni Vice President Sara Duterte laban sa Administrasyong Marcos Jr. mula sa kontrobersyal na 2025 national budget hanggang sa umano'y palpak na pamamahala sa bansa. Tahasang pinuna ito ni VP Sara. Tell us what to do! Ito ang maingay ni sigaw ng mga Pilipino sa Europa sa ginanap na meet and greet activity kasama si Vice President Sara Duterte sa The Hague, Netherlands. Sa harap ng mga overseas Filipino worker, matapang na sinagot ni VP Sara ang panawagang ito. And that relates to transparency and accountability. Ang pagiging Pangulo, dapat nasa tamang pag-iisip ka. Dahil nasa mga pulisiya mo at desisyon mo ang kinabukasan ng kabataan at ng bansa. Kaya yung pagsasabi na hindi mahalaga ang drug test sa aking kapasidad at abilidad na mamuno is tantamount to betrayal of public trust. Iginiit niya na kailangang makita ng publiko na ang isang Pangulo ay may kakayahan at matatag na pag-iisip upang magdesisyon ng tama. Hindi lang naman natin pwede sabihin, Marcos, resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Sa gitna ng kanyang matapang na pahayag, binalikan ni VP Sara ang 2022 elections kung saan tumakbo sila ni Marcos Jr. bilang magkatandem sa ilalim ng platapormang Unity and Continuity. Ngunit sa kasalukuyang administrasyon, anya malayo ito sa ipinangako. Pero wala kayong nakikita ngayon na development projects. Dahil lahat yon ay nakatago sa mga proyekto na pamigay o nandoon lang sa bulsa ng kontraktor at ng politiko na gumawa kuno ng project. Hindi rin pinalagpas ni VP Sara ang kontrobersyal na 2025 national budget na niya'y ginagawang kasangkapan ng mga politiko upang gamitin ang pera ng bayan para sa kanilang interes. Pinuna rin ni VP ang blank items sa nasabing budget. Makikita ninyo na hindi handa ang Kongreso sa paggawa ng budget dahil may mga blanco doon sa enrolled bill na pinasa nila. Ibig sabihin, walang nag-iisip at hindi pinag-isipan paano ba natin gamitin ang pera ng gobyerno na makita natin na merong kapayapaan at kalambuan, kauswagan sa ating bayan. Inihayag din ni VP Sara na isa sa mga dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng Department of Education ay ang korupsyon sa pondo ng school building program na niya'y pinaghatian lamang ng mga kongresista. Matapang din niyang binunyag kung sino lang talaga ang may hawak ng desisyon pagdating sa pambansang budget. Wala namang totoong BICAM kung saan pinag-uusapan ang paggamit ng pera. Ang desisyon lang na nandun ay kay Zaldico, nung panahon ko, kay Zaldico at kay Martin Romualdez. At diretsong pinapapirma sa malamang tao na hindi nagbasa o hindi binasa ang buong budget. Kaya ngayon, walang nakakita o hindi nila nakita dahil hindi naman binasa na may blanco doon
at pwedeng lagyan ng kahit anong amount yung mga blanco sa budget. Sa gitna ng mga pangyayari sa bansa, iginiit ni VP Sara na hindi ang mga Duterte ang problema ng bayan, kundi ang pamamalakad ng gobyerno. Ang problema ng bayan ay ang governance mismo ng Pilipinas. Yan ang problema ng bayan. At dahil may problema sa gobyerno, ay tuloy-tuloy ang kahirapan doon sa ating bayan. Nakikita nyo yan dahil dumadami ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Para kay VP Sara, hindi lang ekonomiya ang dapat natutukan ng kasalukuyang administrasyon, kundi ang pagbibigay ng maayos na serbisyo sa mamamayan gaya ng pabahay, peace and order at dekalidad na healthcare. Nakikita nyo yan dito sa mga bansa kung nasaan kayo. At kaya kayo nandito dahil hindi nyo yan nakikita doon. And apparently, tayo lang yung nakakakita, yung nakaupo doon, hindi nila nakikita. Mula dito sa The Hague, Netherlands, Anton Cero, SMNI News.